Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. So, mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasay papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into your home, sumayin po lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Atlo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Merly ng San Rafael. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Mapayapang gabi po sa inyong lahat, Brother Romy po. Muli po ang pagbati na isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng himpilan ng ating Malena, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoong Jesucristo, kaisa-isa at bugtong na anak ng Diyos, kasama ng banal na Espiritu. Sa oras pong ito ay dinudulog po namin ang buo naming pagkatao sa inyo. Sa lahat po ng aming mga pangangailangan, huwag nawa lamang kaming umasa sa tulong ng aming kapwa. Pagkus kayo po ang dapat maging buod ng aming buhay. Lahat po ng aming mga hangarin sa buhay, ang kasiyahan o tuwa, ang pag-ibig o pagmamahal, ang lahat ng bagay o tagumpay, lahat pong ito ay maliliit lamang larawan ng iyong malawak na lubusang nakasisiyang luwalhati. Huwag nawa kaming umasa ng labis sa aming kapwa. Sila po'y makakatulong sa amin sa ilang mga bagay. Ang mga tao ay katulad din po namin na may hangganan ng kaalaman at karunungan, ng pangunawa at pag-ibig. Panginoon, sa inyo po lamang namin matatagpuan ang tunay at ganap na pag-ibig, ganap na pangunawa at ang walang hanggang karunungan. Kasihan nawa kami, kayo po ang maging sentro at pangunahing larawan sa pang-araw-araw naming buhay upang magkaroon ng malaking pagbabago sa aming tanawin, sa aming kabutihan, at sa lahat ng bagay sa aming paligid at ang aming panloob na katahimikan. Umaasa po kami ng lubos sa inyo upang kami po'y mabuhay ng wagas at tapat sa bawat saglit ng aming buhay. At lagi din po naming dinadalangin ang lahat po ng sponsors, mga volunteers, mga staff, at ang direktor ng Radyo Maria, higit sa lahat, ang lahat ng tao sa buong daigdig, na patnubayan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Sister Merly, po sa ating panalangin. Isang paanyaya at paalala po na ang programa po ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas
at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radiomaria.ph at sa World Family of Radio Maria o sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radiomaria.org. Muli po ang pagpupugay po sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay ng isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Linggo na naman po ng gabi at ito po, nandito naman po sa inyong papawid ang inyong mga abang lingkod upang kayo po ay aming pong anyayahang makasama sa isang oras po ng atin pong pag-aaral at pagtalakay po sa mga napapanahon nating mga saloobin ng bilang tao po na nabubuhay sa harap ng Diyos. At sa mga paksa po ng ating nga pong mga tinatalakay, kami po ay maaari niyo pong makaugnayan sa himpapawid. At habang kayo po may mga ginagawa yan, linggo na naman po ng gabi at nagpiprepara po tayo para po sa ating pagpasok sa kinabukasan. Tuloy-tuloy lang po yan, mga minamahal naming mga taga-subaybay po. Hindi po magiging sagabal sa ating mga gawain ng ating pong pagtatanghal ng ating programa, kundi bagkos ito po ay magkakaroon pa po magtudulot po ng karagdagan na magiging baon po ng ating isip, puso at kalooban ang mga kaalaman na atin pong madadampot sa atin pong mga papaksain na magagamit po natin sa buong linggo ng ating mga gawain sa labas po ng ating tahanan, sa lugar na ating mga trabaho, mga paggawan, bilang tayo ay mga naghahanap buhay. At nakaraan nga po, tayo po tumalakay ng mga paksa, na maaaring yun po nagkaroon po ng nakapagdulot po ng kalinawan sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Yung nakaraan po nating paksa, yung pagsisisi. Paki-recap nga po, sister. Apo, yung pagsisisi po ay yan po yung isang action or process dahil dun sa mga maling nagawa po natin. So ito po ay isang pagtalikod sa kasalanan. So sa pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala. So ito din po ay na dinadala ng ating emosyon na nakakagawa tayo ng mga ganitong pagkakamali na hindi natin napipigilan. So ito po ay isang nakapagdudulot din po ng pagkakaroon ng malalim na hindi pagkakaunawaan na nagdudulot ng pagkakasala sa ating isip, salita at gawa. At tayo bilang isang tao na nagkakasala, kailangan dapat nandyan yung pagbabanal natin, yung pagdarasal natin upang maging mapagmatsyag tayo or vigilant. Sabi nga, lalo't higit gising yung diwa natin upang hindi tayo matukso sa anumang pagkakasala. At syempre po sa mga pagkakasalang ito, nariyan po yung magsisisi po tayo, na magandang magsisi na po tayo sa una upang ating maiwasan kung ano man yung ipagkakasisi pa natin bandang huli, yung pagsisisi na po na yan ay ito po ay muling pagbabalik natin, pinagbabalik natin yung relasyon natin sa Diyos at sa mga taong napagkasala natin, at nariyan po yung sakramento ng kumpisal upang po ang ating puso ay malinis dala ng ating mga dumi, yung mga pagkakasala po natin, at ang intensyon po ng sakramentong ito ay ang paghilom ng kaluluwa kasama ang muling pagkamit ng grasya ng Diyos na nawala dahil sa kasalanan. At doon po sa mga taong humihingi po sa atin naman ng pagpapatawad, na nagsisisi na sila na sa kanilang nagawang kasalanan, ay sabi ng Ebanghelyo na ibigay din po natin yung kapatawaran sa kanila, kung 7 beses po silang nagkasala, 7 beses po natin silang patawarin, na yung pagsisisi po na wag po nating pagsisihan sa bandang huli na hindi natin sila napatawad. So magsisi po na po tayo sa mga pagkakasala natin at magbigay din po tayo ng pagpapatawad sa mga nagsisisi sa kanilang kasalanan kung nakagawa po sila ng pagkakasala sa atin. At dahil sa pagsisising yun, nakakapagbigay po tayo ng malaking kasiyahan sa langit. Maraming salamat, Sister Marjorie. Talagang narikap ni Sister Marjorie yung paksa natin. At sa gabi pong ito, mga minamalay mga taga-subaybay, isang panibagong paksa na naman na ito po lagi po nating hinahanap to na makita sa ating kapwa at kumisa naman
nagagawa rin naman natin. Siguro, paminsan-minsan ano po. Pero sana nagagawa natin madalas. Opo. Ang paksa po natin ngayon, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ay tungkol sa pagmamalasakit. Ako po, napakaganda po, ano po, ng paksa. Pagmamalasakit. Opo, masaya. Masaya po ba, Sister Merly? Masaya po. Pwede po ba paki-define yung ano? Ayan, ang malasakit po ay root word niya sakit, no? A feeling of worry usually shared by many people. Sabi, a feeling of being interested in and caring about a person or thing. So, yung kagandahan sa malasakit, ito yung kakayahan, no, ng ating puso na magbigay tayo ng walang hinihintay na kapalit. So, yun po, Brad. Yan po yung pagmamalasakit mo. Isang saloobin daw ng tao na kusang loob na nagbibigay o nagkakaloob ng pagpapahalaga sa bawat isang tao bagay. Ibig sabihin, nandun po sa tinatawag na inisyatibo. Kung ilalagay po natin sa materialan na buhay, ano po, materialize natin yung initiative na hinihingi po na kusang galaw po natin. No? Yung kusa, ano po, kusang pagkilos. Para ano, volunteer, ano po, voluntaryong pagkilos. Yun po yun. Yung bali, kabuuan po rin nito, ano po, pagmamalasakit, pagbuboluntaryo. Yan. So dito po iikot ang ating magiging paksa, ano po, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Diyan lang po kayo at ito po, atin na pong umpisahan na himayin ang pagmamalasakit. May sakit na dulo to. Pero ito pong sakit na ito, ano po ito? Ginhawa po ito. Ano po? Pagmamalasakit, ito po, kung ilalagay po natin sa buhay po natin, Sister Merly na parang hirap at ginhawa po yan. Ano? Pagmamalasakit. Opo. Katulad po ng buhay po natin. Ano po? Sige, kayo po. Kagaya po sa akin, ano, yun pong concern o malasakit po. Pag minsan po dumarating po talaga yan sa ating buhay. Ang Diyos tinitingnan tayo talaga dyan na kung may malasakit ba tayo sa kapwa natin o kung talagang ginagamit po yung mga kapwa natin para subukan din po tayo sa ating malasakit. Maraming beses po yan nangyari sa buhay ko eh. Una po nung maaksidente po yung asawa ko, nakita ko po talaga yung malasakit ng ibang tao na iniisip ko po kasi 5 po yung anak namin, naaksidente yung asawa ko, nag-aaral pa po lahat yung 5 na yan, 3 po yung college namin noon. So 1 month po siya sa ICU, comatose po siya. Kung gaano po nag-live ako ng 1 month, ganon din po yung hipag ko nag-live ng 1 month. So nakita ko po yung concern talaga ng hipag ko sa amin. Binigay niya yung buong panahon niya sa amin po. So yung malasakit na yun ay hindi ko po mababayaran. Hindi po namin yun mababayaran. Wala pong katumbas na salapi, ano po? Opo. Yung mga tao ding nagmalasakit na dumadamay lagi, nagbibigay, na hindi ko lubos maisip kung bakit, kung paano kami nakaahon dun sa hirap na yun. Pero nakaraos po sa tulong ng ating Panginoon at sa ating concern ng ating kapwa. So yun po yun, ano po? Napakalaking bagay po itong malasakit na makikita po natin na nagagawa po ng ating kapwa. Pero kung titingnan po natin, saan po ba nanggagaling yung labing-aping spirit na yun, ano po? Na dadapo sa isang tao, tapos gagawin niya isang bagay na gano'n, ano po? Nga pong meron din po akong kwento sa ganyan, ano po? Yung pong isang mahirap na pamilya, ano po? Nagkataon yung nanay ng anak, ano po, yung tatay nasa malayong lugar, yung trabaho na naiwan sa mga bata, 3 taon. Ayun, yung pinakabunsong na nagkaroon ng kapatid, ano po, at mga panganay, mga 7 taon, ano po. Natanong ko po yung matanda, kaano-ano niyo po sila? Hindi, natawag lang ako, sabing gano'n. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko rito, sabi niya. Pero hindi niya iniiwanan yung mga bata hanggang sa naka-recover yung nanay, nakauwi ng bahay. Yan po.
siya yung nagbantay sa mga bata na yun, na hindi naman siya lola, hindi naman Opo. siya yung ano po. Ito ko nakita yung malasakit nung matandang babae na yun, ano. Sabi ko nga, talagang palibasa mga bata ang involved sa problema, ano po, sa nangyayari, hindi sila pinabayaan pa rin ng Diyos. Yung dahil sa malasakit ng isang matandang babae na yan, no. Okay, nakita mo, masiglan na yung mga bata, nakaraos sila dun sa ganung sitwasyon, kasama na nila yung mga magulang nila no, sa sitwasyon. Kasi yung pagdating siguro talaga ng ganung mga financial na mga problema, talagang hindi maiiwasan, ano. Pero pakita po natin dun yung malasakit ng kapwa-tao sa kanyang kapwa. Na doon naka-recover sa sitwasyon yun yung mga bata, at nakikita ngayon naka-smile yung mga bata kahit mahirap lang sila kasi kasama nila yung mga magulang nila. Pero nung mga panahon na nakikita ko sila, nababagbag yung loob ko kasi sabi ko, paano itong mga batang to? Parang gusto mo pang sisihin yung magulang sa ganung sitwasyon, ano po. Pero dahil nga po nangyayari sa buhay ng tao, Diyos ang may eksena niyan, gumagawa ng ano po, ng pag-aaral sa buhay natin. Ang nakita ko nga lang doon, yun nga po yung malasakit na nagagawa ng ibang tao sa buhay po natin. Ako bro, nagmalasakit pero sinimangutan ako. Kakaiba yung sa akin. Nakakaiba. Nagmalasakit na ako, sinimangutan pa ako. Hindi man lang nagpa-take you, ha? Hindi. Talagang makita mo yung mukha niya, asim eh. Para sinisi ka pa. Oo. Kasi na-experience ko ito. Yung wala pang 1 week. Wala pang 1 week. Nag-aabang ako ng jeep. Dahil sasakay ako, no? So, nung pasakay na ako, merong isang estudyante na nakaupo sa likod. Yung palda niya, siyempre usually pag umupo kayo, dapat iniipit mo yung palda sa hita mo, no? Sa kanya, nakabagsak yung ano, yung laylayan. Sabi, hindi ibig sabihin, kita mo. Makikita mo siya. So, pagsakay kong ganun, kinol ko yung attention niya. Sabi ko, iha, ayusin mo yung upo mo. Sabi ko, sa akin, isang malasakit para sa kanya, no? Kasi sa bawat makakakita, talagang doon nakatingin eh. Ang mata, diba, mapanokso talaga yung, talaga yan, no? Sabi ko, iha, pakiayos mo naman yung upo mo. Sabi ko, para sa'yo rin ito. So, sinimangutan ako. Pero sabi ko, okay lang. Sabi ko, at least nagkawa ko yung ano ko. Oo, minamahal yung mga taga-subaybay. Napakasaya po ng experience ni Brad sa tungkol sa malasakit. Talagang ano yun, wala pa 1 week. Talagang yan, yan ay bahagi ng mga karanasan na pagkukwentuhan po natin. Kasi meron ng pagmamalasakit na tayo na yung nagmamalasakit, napapasaba pa po tayo. So, talagang ganun, ano po. Siguro napahiya siya, kaya sinimangutan niya. Yung mga bagay na ganyan, maipapasa Diyos na lang natin. Opo, yun nga po, sabi ko, ako, bahala ka na ako. Sa pagdako naman po natin sa mga, sa komunidad po natin, lalo sa trabaho po natin, Sister Marjorie, Opo. O kahit na po ba yan trabaho, sinuswelduhan tayo, Opo. Hindi naman porke sinuswelduhan ka lang dyan, hanggang dun ka lang. Opo. Siyempre, kailangan po yung malasakit dyan, bigyan nyo nga po kami ng dyan, tungkol sa, sister. Ayun. So, syempre po in our experience din naman, bilang isang timekeeper, timekeeper personnel po kami, hindi siya yung tipong bahala na yung mga empleyado na ayusin yung mga time entries nila everyday, yung mga time cards, ganyan po. Hindi po ganun Kumbaga, since ikaw yung timekeepers, responsibilidad mo na ayusin yung time entries nila. It's their responsibility naman po na i-monitor yung mga time entries. So parang vice versa lang, na hindi naman na porket ikaw yung nakatalaga sa ganitong posisyon, kailangan ikaw na yung mag-ayos. Kailangan alam din po natin yung mga responsibility natin as a employee or as a kung anumang posisyon ka sa isang kumpanya. So yun po. And pwede nyo din naman po i-extend yung mga malasakit na yun doon sa mga customers po natin, Kung may mga nakikita na tayo na mali, ganyan. Or yung simple lang po na tapat mo, linis mo, yung mga ganong malasakit po ba? Yung mga bawal ganito, dito, bawal ganoon. Yung mga simpleng pagsunod po is equivalent to a concern din naman po sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
Tama. Simpleng pagpapakita ng malasakit. Opo. Ating Kita things comes pong along. palalawak, dadagdagan pa po ang ating mga talakayan dito. Ano po, bigyan daan muna natin ang paalala ng ating himpilan. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Audio Now. Just dial 231-460-1020. That's 231-460-1020. Bring with you Radio Maria anywhere, anytime. Una luce irradia il mondo e la madre di nostro Signore Radio Maria, bring Christ into your home. ci invita a pregare col cuore e con voce soave. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na inang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong paksa na medyo masaya po yung kwentuhan natin sa pagmamalasakit. May napaganda, may napasama. Ano po? Yan po yung magagandang karanasan natin sa buhay, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Marami Bakit po ang atin pong programang mistisismo, dati po, puro po kahiwagaan ang ating pong naririnig. Ngayon, puro pa rin po kahiwagaan. Kaya lang, medyo malinaw na po. Ano po? Medyo madali na pong intindihin ang mga hiwagang nangyayari sa buhay natin. Kamukha nga po ng kinuwento ni Brother Romeo, no? At malaking tanong, bakit kayo napunta pa? Bakit kaya nasabi ko pa yun? Siguro sabi ni Brother Romeo, no? Napasama patuloy ako. Misteryo ng kanyang pagmamalasakit. Ayun, nakita niya, napasimangot patuloy. So, itong pagmamalasakit, sabi nga po, kung atin pa pong palalawakin to, lalo po sa buhay natin, sa pagtatrabaho po natin, no? Madalas ko nga pong nasasabi sa mga kasama ko sa trabaho, hindi porke trabaho lang yan, pera-pera tayo dyan, hanggang dun lang tayo. Hindi ganun dapat ang maging pananaw natin sa ganyang buhay, sa ganitong buhay. Dahil, kung merong spiritual, merong material. At kung ano man ang mga biyaya na dumarating sa atin, spiritual, material, nanggagaling sa Diyos yan. Kaya maging ang ating mga trabaho, ang hanap buhay natin, yun biyayang galing sa Diyos. Di po ba? Meron man tayong mga tinasabing boss dyan, pati sila mga biyaya na rin sa atin ng Diyos yan. Kasi kung wala naman yan, sila, sinong titingin sa atin, sinong pagtatrabaho natin at pagkukunan natin ng mga pang-araw-araw nating kabuhayan. Ano po? So, normal lang sa buhay natin na kung tayo nasa material life at tayo nakikipagtrabaho, tayo merong mga superior dyan. Sabi nga po, wala namang nabuhay sa mundo na hindi nagkaroon ng superior sa kanyang buhay. Ano po? Sa simpleng buhay natin sa bahay, may superior tayo dyan. Nandiyan si nanay, nandiyan si tatay, nandiyan si ate, ano? At maging sa trabaho. So sa ating pong paghahanap buhay, yun na nga po yung mga pagmamalasakit na dapat natin gawin sa ating pinagkukunan ng ikabubuhay. Ano po yung tayo magmalasakit sa trabaho natin, huwag tayong gumawa ng mga pandaraya, ano po, sa ating pinagtatrabawan, lalo higit dyan natin kinukuha yung kinabubuhay ng ating mga mahal sa buhay. Ano po, kasi nakakaano raw yan, nakakapapaan po, nakakabusong po yung pinagkukunan mo ng kabuhayan mo, pinagnanakaw, kaya ginagawa natin ng hindi maganda, o kaya naman mga bagay-bagay po tayo na dapat na maitulong. Pero ang kadalasan pong nagiging bukang bibig ng tao, hindi ko trabaho yan. Oo. Totoo po yun. Walang concern. Opo, yun nga po yung concern. Hindi ko trabaho, ba't gagawin ko yan? Makwenta po. Opo, yun po yung mga pag-iisip na wala pong malasakit. Ano po, samantalang nakikinabang po siya dun sa lugar na yon, sa trabaho yon, at maging ang pamilya niya. Na kaya siguro hindi niya maintindihan yung pagmamalasakit sa ganung bagay dahil hindi pa niya naiintindihan na ang mga nangyayari sa buhay niya ay kaloob ng Diyos. Ano po? Pero kung naiintindihan po natin na yung trabaho na yan,
bigay rin pala sa atin ng Diyos, pagsusumikapan natin na yan, mahalin at pagmalasakitan. Ano po? Tinamaan na naman ako dyan, Brad. Opo. Kaya nga nagmamasakit na. Oo, Kaya kasi nga nandito kayo. Ano po? malasakit niya. Sabi nga, kalinisan, nabanggit kanina ng Madam Sister. Kasi naglalakad ako sa Apus Ride, may dumi sa dadaalan ko mismo So ang ginawa ko, dinedma ko. Dilampasan ko lang siya. Kasakal ko yan, pasalubong sa akin. Makakasalubong ko si Among Rick. Tinuro niya, pinabalik niya ako, Brad. Pinapulot niya sa akin. So, nagsip ako. Sabi niya, kalinisan ang kailangan dito, sabi niya. Ano man dumi na madaanan mo, pulutin mo. Kailangan magmalasakit kayo. Doon ko naunawaan. Kailangan pala kahit sa munting bagay, kailangan talaga magmalasakit kahit po, sabi nga po, sa kapaligiran natin, sa kalikasan natin, pag malasakit, nandyan, kailangan. Kung nagmamalasakit ka, hindi ka yung mga pinag-iinuman mo ng mga plastic cup, hindi yung tinatapon mo na lang kung saan saan. Oo, sa daan. Walang malasakit. Yung tunay na nagmamalasakit sa komunidad, ano po, kahit balat lang ng candy yan, binubulsa yan sa kasabahay nila. Sa tamang paglagyan. Ano po. Minsan mapapahiya ka sa mga bata. Tayo rin na peperwisyo pag nagpara sa mga kanal yun. Paglagyan sa mga basura. Kaya pong pagmamalasakit natin pong ating pong tinatalakay ngayon mga sa bahaging ito ng ating pagtatanghal, mga minamahal na taga-subaybay. Nasaan pa lang po tayo, no? Nasa bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay sa harap ng tao, sa ating pong pamilya at sa komunidad. Ano po, yung nga sa komunidad, yung kalinisan. Tulad nga po nung nabanggit nyo, ano po, kung tayo hindi tayo magmamalasakit sa kalikasan, tuloy na pong masisira yung ating mundo. Ano po, kaya ang dami pong mga programa ng gobyerno para tayo po makatulong sa ika-aayos po ng ating pong mundo, ano po, ikasasalba ng mundo. Subalit kung wala po tayong pagmamalasakit, kasi iba po, wala pong malasakit. Ano pakialam ko, bukas patay na ako, bahala na kayo sa mundong to. Ano po? Wala man akong pakinabang yan. Minsan iba, ganun pa nga yung ano. Kaya, karaniwan pa nga po, di po ba yung pagsira ng kalikasan, yung mga nagpuputol po ng mga punong kahoy, ano po. Nakakalbong mga kabundukan. Iniisip nila kasi, wala na akong pakialam sa mga susunod na salin lahi, basta ang importante, mabuhay ako ngayon. Yun po yung isang klase po ng pananaw na ang ating pong pagmamalasakit sa buhay na ating ginagalawan, hindi po natin naiintindihan. Kaya po mga minamahal ang mga taga-subaybay sa atin pong paksang to, na po, sa atin pong pagiging isang tao sa ating komunidad, magturo po tayo sa mga kabataan. Yung mga kabataan ngayon, minsan nga meron pa ako nakitang bata sa loob ng simbahan, habol-habol niya yung lumilipad na plastic. Akala ko kung ano hinahabol ng bata. Pagkatapos, kinuha niya, tinuturo sa tatay niya. kung saan niya tatapon yung plastic. Mamuti pa yung bata. Tinignan siya ng masama ng tatay. Kasi binigyan niya yung trabaho yung tatay niya. Siyempre, nakikita ng mga tao very good yung bata. Yung gagawin niya, di ba? Kung anong desisyon niya. Siyempre, may mga tao nakakakita. Nakikita natin doon yung kahit bata pa lang, ano po, yung malasakit, naandyan na, kahit na sa murang edad ng bata. At yan ay napakahalagang masasabi po natin na isang pag-uugali natin bilang isang tao na magiging dala-dala po natin at maitanim po natin sa atin pong mga nasa pamilya po, hindi man po sa ating mga kapwa na hindi po nakakaintindi ng malasakit at talagang napakahirap sa kanila na gawin ng pagmamalasakit. Kamukha nga po nung sa trabaho, yung sinasabi niya na nagsasalita po na hindi ko trabaho yan. Ba't ko gagawin yan? Hanggang, kumbaga po, yung ganong klaseng ideolohiya at pag-iisip, hindi po aangat, ano po. Hanggang doon na lang po tayo. Kung tayo po ganun lang po magiging pananaw natin sa buhay natin. At maaaring ang sarili nating buhay, baka makalimutan na rin nating pagmalasakitan, ano po.
Kasi sa ganun pong mga atin pong mga pag-iisip, hindi po tayo nagkakaroon ng malinaw na takbo ng ating gawain. So sa atin pong pinapaksang ito, na nasa buhay pamilya po tayo at komunidad, ito pong pagmamalasakit na to, atin pong dadalhin po ito sa mystical na pagpapaliwanag, kung paano natin gagamitin ang pagmamalasakit at kung ano itong malasakit na to, kung paano ginawa ng ating Panginoong Kristo to para tayo naman mabuhay sa espiritualidad ng ating pagiging isang tao. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po natin kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong spiritualidad ng atin pong tinatalakay, bilang mga volunteers ng ating mahal na ina, paano po ba pagmamalasakit ang ginagawa natin dito, Sister Merlin? Actually, naalala ko, naglinis po kami ng simbahan. So nakita ko po talaga yung concern ng Lord sa atin. Mahal na mahal po talaga tayo ng Lord kung talagang sa spiritual natin, pinapaunlad natin. Kasama ko po yung mga kabataan, yung mga squirets. Kasama ko po sila, naglinis kami ng simbahan. Tapos po, sabi ko may recording kami ng Radyo Maria, yung salamin ko nabasag, yung isa nawala, ganun. Pagawa kita mama, sabi ng anak ko. Ay ganito yung suot ko, nakapambahay lang ako, naglinis tayo. Okay na yan, sabi niya. So pagkatapos po naming maglinis, maghihiwalay na po kami ng mga squirets, yung mga kabataan. Lilipat na po kami, nasa sa pedestrian lane po kami. Tama-tama na sa gitna. Ginanon ko po yung left hand ko para maghinay po yung mga dumarating sa left namin. Tapos nung nasa kaligitnaan na po kami ng pedestrian lane, sa kanan naman po kami titingin. Magsi-6 na po kasi yun. Kaya sabi ko bukas na lang, hindi mag-recording kayo para may salamin ka na. 30 minutes lang yung sabi niya. So lilipat na po kami, ay tumingin po kami sa kanan. Nung pagtingin po namin ng anak ko, bumulagta na po kaming dalawa. Ako po yung, nasaktan po yung pigi ko. Yung pigi ko dito, actually po may sugat po ako sa pigi ngayon. Kaya sa awa ng Panginoon, talagang love na love po tayo ng Panginoon. Nandito po ako ngayon sa pangyayaring iyon. Bumulagta po kami sa kaligitnaan po ng daan. May bus na dumarating po Ngayon, yung single motor na nakita namin ang layo pa, ginanon ko yung kamay ko. Ba't nasagi po niya ako? Natumba yung anak ko kasi nandito sa kanan ko yung anak ko. Nadaganan ko po siya. So, nung natumba po ako, masakit po yung naramdaman ko. Parang umakyat yung bituka ko. Parang yung puso ko sumakit. Tapos nung ng anak ko, tumayo siya, tinayo po niya ako. Ay, ang puso ko. Mama, anong gagawin mo sa puso ko? Sabi ko ganun. Nung nakahiga po ako sa daan sa kalagitnaan, nakita ko po yung motor. Yung may kaangkas po siya. Yung driver nakasando, walang helmet, nakachinelas lang po. Yung angkas po niyang babae, kinuha po yung chinelas. Akala po namin, huminto sila, tutulungan kami. Wala po silang concern. Doon po natin makikita yung ibang kapwa natin. Sinaktan ka na, wala pa silang concern sa'yo. Iniwan po kami. Pagkasuot po nung chinelas niyang nahulog, umalis na po sila. Nakita po nilang bumulagta kaming dalawa ng anak ko.
Tapos nung lilipat na sana kami, tapos sabi ng anak ko, ma, hindi tayo tutuloy. Bakit? Akala ko pagwa mo ako sa lamin, hindi, sira yung salawal mo. Buwarak po yung suot kong short. Naka-short po akong pedal dito hanggang tuhod. Sirang-sira po. L-shape po yung sira niya. May sugat po Malakas ako sa po, no? pigi. Opo. Hindi na po kami tumuloy. Nakita po ng mga squarettes yun. Binalikan po kami yung isang kabataan. Nilipat po niya kami. Pinuntahan po kami sa gitna. Nilipat po kami. So sabi ko, mahal tayo ng Diyos. Ang laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano tayo, mahal tayo ng Diyos. So yung taong walang concern, hindi man tayo tinulungan. So nung yung mga friends po ng anak ko, nabasa nila sa ano niya, ang dami pong tumawag sa akin. Tapos nung tawagan po ako ng kumari ko, Mars, na paano ka? Anong nangyari sa'yo? Nanginginig ako, sabi niya, pati yung dulo ng kuko ko, masakit, sabi niya, na paano ka? Umiyak po ako, tapos sabi ng anak ko, Mama, ba't ka umiyak? Kanina nasaktan ka, hindi ka man umiyak. Bakit ngayon umiiyak ka? Na-feel ko po yung concern ng kumari ko. Concern na concern siya. Kasi yung naramdaman niya, mapifeel po, umiyak din siya eh. Kaya sabi ko, pakadami din tao kung may concern sa'yo. Meron namang walang concern talaga. Kamukha po nung pangyayari sa inyo, ano po? Sa halip na tigilan kayo para... Ano yung nangyari? Kuminto naman po sila. Sinuot lang pala, nahulog yung tsinelas. Kinuha lang yung naiwan tsinelas. Oo. Ayaw nilang harapin ang responsibilidad na nagawa nila. Opo. Opo, yan yung pagtalikod sa responsibilidad, ano po, ng... Kaya yung pagmamalasakit, sa pagmalasakitan yung kapwa niya dahil nasaktan nila, at maitayo na nasa gitna pa kayo ng daan, pero wala po, ano po. So kaya nga po natin tinatalakay ito talagang para maintindihan po natin yung pagmamalasakit sa ating kapwa, ano po. Pero sabi nga po, hindi naman po kayo napabayaan dahil meron pa rin talagang mga ibang niloob ng Espiritu Santo na tumulong sa inyo, ano po. Si sister naman, bukal din ng puso niya na pinasa Diyos na lang niya. Ano po. At yun po isang yun pong bahagi ng karanasan ni Sister Merly. Konsensya sana yung tao. Isa sa mga pinasasalamat po natin, nandito po kayo, nakapag-program po tayo. Kaya nga po sabi ko kay Mards, kaninang tumayo nga po ako, ang sakit ng katawan ko, tsaka yung anak ko. Sabi ko, padiniin ko pa yung kamay ko para lang makatayo ako. Tapos sabi nung anak ko, kasi nakapantalon po siya, hindi namin alam, dami pala niyang pasa. Kasi siya yung ginaganan ko eh. Ngayon lang niya naramdaman yung ngayong sitwasyon niyo po. Opo, hindi kagabi. Tatawa pa sila sa napunit yung pit. Sabi ko, nasugat yung pit ko. Sabi ko, nasugat yung short ko. Kapatawa na sila ng tawa. So, yan po yung karanasan ni Sister Nelly, mga minamahal, mga taga-subaybay. Ano po? Salamat po natin sa ating mahal na ina, ano po. At walang masamang, hindi grabe yung nangyari sa Sister. Ano po sila nandito pa? Buti ganun lang po, sabi ng mga nagtawag po sa amin. Yun po yung ating pagbumalasakit, ano po, na kahit nasa kabila po ng mga may nangyari sa atin, ito si Sister Merly, bilang volunteer po ng ating himpilan, ng ating mahal na nandito po, upang talakayin po natin itong mga paksa natin to, ano po. Ayan po yung isang bahagi ng malasakit ito, Sister. Talagang naranasan. Na kahit masakit ang katawan, nandito, patuloy na nagsasayang papawid ng paksa nito, lalo dito pagmamalasakit. Yan po yung malasakit, kaya masakit pa katawan niya. Kaya may sakit eh. May sakit, kaya pala malasak. Kahit may sakit, okay lang, diretso. At katulad din po ng ating mga buhay nga po rito bilang mga voluntaryo ng ating mahal na ina, ano man po yung mga naranasan nga natin sa buhay, tuloy-tuloy lang po tayo na nagsasagawa ng ating pagsasayang papawid para po sa ating mga tagapakinig, ano po, ng himpilan ng ating mahal na ina na nangangailangan po ng tulong na espiritual sa pamamagitan po ng ating tinatalakay ng mga programang ito, mga kaunawaan para din po sa kanila.
Kamukha po ng mga kwento po natin na yan po ay isang mga simpleng pangyayari o sabi nga po mga kwentuhan na maaari pong makapagdulot sa inyo mga minamahal ng mga taga-subaybay ng mga mumunting aral sa buhay. At nawa po ay inyong makuha ang mga aral na yan po namin pong nadidiscuss dito sa pamamagitan po ng ating mga paksa. Tulad po ng pagmamalasakit. Sa pagmamalasakit po, ilalagay po natin sa espiritualidad. Paano po ba tayong pinagmalasakitan ng ating Panginoong Diyos? Brother Romy. Although, hindi naman niya kasalanan, pero inako niya yung kasalanan. Po. Yung kwento ng kwento ng pagkamatay niya sa krus. Po. Kasalanan nating tao, pero siya yung umako. Siya yung nagmalasakit. Bagay ng pagmalasakit ng Diyos. Ng Diyos sa tao. At sa binigay niya kanyang buhay mismo. At sa pangangaral niya, yung mga tao na sumusunod sa kanya, tingnan po natin sa Ebanghelyo po ni San Juan, kung ano po yung malasakit na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao nung siya ay nangangaral. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus ay napasa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea o ng Tiberiades. Sinundan siya ng makapal na tao dahil sa nakita nilang mga kababalaghan na kanyang ginawa. Nang itaas ni Jesus ang kanyang mga mata at makita ang makapal na taong lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang pakanin sila?" Ito ay kanyang sinabi upang subukin siya, sapagkat nalalaman niya ang kanyang gagawin. Sumagot sa kanya si Felipe, 200 dinaryong tinapay ay hindi magkakasya upang makakain ng kahit kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa niyang alagad na si Andres, kapatid ni Simon Pedro, "Naririto ang isang batang lalaki na may 5 pirasong tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa kanyang karaming tao?" Ani Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao." Madamo sa puok na yon. Nagsiupo nga mga lalaki na humigit kumulang ay may 5,000. Pagkakuha ni Jesus sa mga tinapay, nagpasalamat at pinamahagi sa mga nakaupo at gayon din ang ginawa sa mga isda. Gaano man ang kanilang maibigan. Nang mabusog na sila, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Iligpit ninyo ang mga lumabis upang di masayang." Ayan po yung malasakit ng ating Panginoon. Kumbaga sa panahon po niya, sa dami ng taong sumusunod sa kanya, sa halip na paalisin na lang niya ng gutom, sa pakikinig sa kanya, sabi niya, saan tayo kukuha ng tinapay para ipakain niya, kasi ayaw naman niyang paalisin po yung mga sumusunod sa kanya ng gutom. Pero makikita po natin, merong isang nagmalasakit doon, Opo. Naglabas ng naglabas ng tinapay at isda. Yung bata, sabi niya, bata na po. Sinabi sa kanya sa inyang alagad na si Andres, kapatid ni Simon Pedro, naririto ang isang batang lalaki na may 5 pirasong tinapay na sibada at 2 isda. So, nagmalasakit, bata pa. Yung malasakit ng bata na po. At dahil doon sa 5 isda na yon, naiparaan doon yung magiging milagro na gagawin ng Panginoon. Kasi yung wala yung 5 tinapay at walang isda, o 2 isda, walang pararamihin. Kaya doon sa malasakit ng bata, ayun, yung pagmamalasakit ng ating Panginoon Jesucristo, napapakain yung mga... Napakain lahat ng mga tao. Kumbaga sa isang bata, isang bata, yung bata dapat madamot kasi bata. Diba, na po yan, yung attitude ng bata yan, pag minsan, Pero sa Ebanghelyo ito, napakahiwaga nga po ng Ebanghelyo nito ng ating Panginoon, bilang kinuha po natin siyang magiging supporting verse ng ating tinatalakay. Opo. Yung pagmamalasakit ng bawat isa, nagsimula dun sa bata, at nung tinanggap ng ating Panginoon Jesucristo, yung malasakit ng batang yon ay, sabi nga po, napakinabangan ng higit na nakararami. Gayun din po tayo, mga minamahal naming mga taga-subaybay, yung ating maliit na pagmamalasakit, sa tingin nating maliit, napakalaki po niyan. Kamukha po ng pangyayari nga po sa buhay ni Sister Merly,
Kung sabi nga po, hindi po alam ng mga taong yun na hindi nagmalasakit na yung dapat nila pagmalasakitan ay napakaraming ginagawa para sa ating inang simbahan, ano po. Pero dahil hindi po nila nakikilala si Sister Nelly at maaaring yun po ay kanila talagang nagiging pag-uugali na, ano po, gawin po natin ipanalangin na lamang po natin yung mga taong yun na sana pagkalooban po sila, tawagin sila ng Espiritu Santo na tubuan po sila ng pag-uugali ng pagmamalasakit sa kanilang buhay para po naman makatulong din sila sa kanilang kapwa. Ayan po yung bahaging ito ng ating pagmamalasakit. Ito pong paksa po natin to, hindi naman po ito napakabigat na paksa, ano po. Ito po nagagawa kahit nga po ng simpleng bata, ano po. Nakita po natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero dapat lamang po nating maituro sa ating kapwa. At ito pong pagtuturo na yan, nagsisimula po sa ating mga pamilya, komunidad po natin para ang mga bata, ang mga nagsisimula pong henerasyon ay matuto ng pagmamalasakit sapagkat ito po ay isang napakalaking kailangan natin ng mga taong may malasakit sa atin pong buhay na komunidad at sa atin pong espiritual na buhay. Mukha po ng buhay na espiritual, ano po? Maraming mga pumapasok sa mga bokasyon upang makapaglingkod sa Diyos. Yun po ay isang malasakit. Katulad po ng buhay ng ating mga kapatid na mga kaparian, ano po, na nag-aalay po ng buhay, pumasok sila sa isang bokasyon na ganyan, ng pagtalikod at paghawak po ng isang responsibilidad sa harap ng Diyos para po sa kaluluwa natin. Yan po isang napakalaking malasakit na kanila pong niyayakap. At sana po maging huwaran po natin sila sa ating buhay at makita po natin yung mga gawain yan. Pwede po naman nating magawa sa maliit na kaparaanan. Huwag na po nating isipin yung malaki na magagawa natin pagmamalasakit sa ating kapwa-tao at sa kaluluwa po ng tao. At kayo po sa ating po natitira pong mga oras, atin pong basahin tong isa pong pagbabahagi ni Brother Jimmy. Ano po, Brother Jimmy, napakasipag po ng ating kapatid na to. Kahit nasa malayo po siya, patuloy po nagpapadala ng message niya sa Facebook para po kahit papaano makatulong po sa ating gawain nito. Malasakit sa kapwa. Sabi niya rito, ano nga ba ang tunay na malasakit sa kapwa? Bagamat nakikita natin na maraming tao na walang pakialam sa isa't isa, kanya-kanya, matira matibay, ang malakas ang naghahari, wala ibang naisin ay kayamanan, karangalan at kapangyarihan. Ang laging pinahalagahan ay sariling kapakanan. Bagamat may mga tao rin naman na gumagawa ng kawang-gawa sa mga taong mga dukha at walang kakayahan sa buhay. Tulad ng mga nasunugan, mga binaha at iba pa. Yung iba ay magandang intensyon at yung iba naman ay para din sa pansariling kapakanan. Tulad na makilala sila at tumanyag o kaya makatulong sa kandidatura. Pero ganun pa man ay natutunan pa rin ang pagkakaisa at pagmamalasakitan. Ang tunay na malasakit ay ituwid ang taong naliligaw ng landas. Ituro ang tamang daan, wag lamang sa salita. Ang bawat tao ay may tungkulin sa isa't isa sa gawang kabanalan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang turo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Jimmy, ano po, sa inyong pagbabahagi sa ating paksa tungkol po sa malasakit. Napakaganda po nitong inyong binigay at maaari po itong makatulong sa mga nakikinig po natin na nawa ay maging maitanim sa kanilang alaala ang mga pananalita po natin sa gabing ito sa pamamagitan po ng paksang malasakit. At wala na po tayong oras, tayo po pansamantala ng papaalam. Ayun po, at amin po namin kayo inaanyayahan sa aming Facebook page. Pag-search lamang po Mistisismo, paki-like lamang po ito at inyo po makikita ang aming mga paksa. Gawin din po sa youtube.com. Pag-search lamang po ang title ng aming paksa, Malasakit, at inyo na po makikita at mapapakinggan. Maraming salamat po. Salamat po, Sister Mel. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga umaantabay sa amin dito sa Radyo Maria, ang ating mga technicians,
At higit sa lahat po, yung mga sponsors. Sana wag po tayong magsawang tumulong sa Radyo Maria. Salamat po. At sa ngala po ng bumubuo ng mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito po sa himpilan ng ating malena, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.